Mga kaibigan, isa na naman pong masaya at magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Nawa po nasa mabuting kalagayan lang po tayong lahat. At salamat po sa ating Panginoon dahil siya po ang nagiging ah, gabay natin upang maging mabuti ang ating mga buhay sa bawat araw. Kaya nga po laging bati ng aking puso ay isang masaya at magandang umaga po sa ating lahat. Ano po? Kaya ngayong umaga po ay magpapatuloy po ako sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At nawa po ay may mga time po kayo na makisabay sa akin upang matapos po natin ang Biblia ngayong taon ng 2024 from Genesis to Revelation. At sa mga hindi pa po nakakatapos magbasa ng Biblia ay sabayan nyo na po ako sa journey na ito. At nawa ay gabayan pa rin tayo ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo na habang ating pinapakinggan at binabasa ay mauunawaan po ng ating puso't isipan ang ating binabasa. Kaya mga kaibigan, ngayon po ay itutuloy ko na ang pagbasa ng chapter 28. Kahapon po ay nag-end po tayo sa chapter 27 at ngayon po ay nasa chapter 28 na po tayo. At ang title po nito, pinapunta ni Isaac si Jacob kay Laban. Sinabi ni Rebecca kay Isaac, hirap na ang loob ko sa mga Hitiyang ito. Kapag Hitiya ring tulad nila ang pangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na ako. Kaya tinawag ni Isaac si Jacob at matapos batiin ay sinabi, huwag kang mag-aasawa ng Kananiya. Pumunta ka sa Mesopotamia, sa bayan ng iyong lolo Betuel, doon ka pumili ng mapapangasawa sa mga pinsan mo. Sa mga anak ng iyong tiyo Laban, naway pagpalain ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pag-aasawa at magkaroon ng maraming anak upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Pagpalain ka nawa niya, gayon din ang iyong lahi, paris ng ginawa niya kay Abraham. Mapasa iyo nawa ang lugar na ito na iyong tinitirahan, ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Pinaalis nga ni Isaac si Jacob at ito'y nagpunta sa Mesopotamia. Sa kanyang tiyo Laban na anak ni Betuel na taga-Aram, si Laban ay kapatid ni Rebecca na ina ni Jacob at Esau. Nag-asawa si Esau ng isa pa. Nalaman ni Esau na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia upang doon mag-asawa. Nalaman din niya na noong binibindisyonan ni Jacob ay pinagbawalan itong mag-asawa ng babaeng Kananiya. Sinunod ni Jacob ang kanyang ama't ina at nagpunta nga sa Mesopotamia nang batid ni Esau na ayaw ng kanyang ama sa babaeng Kananiya. Nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nag-asawa siya ng isa pa, ang pinsan niyang si Mahalat na kapatid ni Nebayot at anak ni Ismael. Na naginip si Jacob sa Betel. Umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog at ng gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at namamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano yung nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Betel ang lugar na yaon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito,
mapararamtan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo po ang magiging Diyos ko. Sambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin. Chapter 29. Dumating si Jacob kina Laban. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siyang isang balon. Sa kaparangan sa paligid nito'y may 3 kawan ng mga tupang nagpapahinga. Sapagkat doon pinaiinom ang mga ito. Ang balon ay may takip na malaking bato at binubuksan lamang ito pag natitipo na ang mga kawan. Matapos painumin ang mga ito, muli nilang tinatakpan ang balon. Tinanong ni Jacob ang mga pastol na naroon, "Taga saan kayo, mga kaibigan?" "Taga Haran," tugon nila. "Kilala ba ninyo si Laban na anak ni Nacor?" Tanong niya muli. "Oo," wika naman nila. "Kumusta siya?" Tanong pa niya. "Mabuti," tugon naman nila. Hayon at dumarating si Raquel, ang anak niyang dalaga. Kasama niya ang kanyang kawan. "Maaga pa naman," wika ni Jacob. "Bakit hindi ninyo painumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong?" "Aba, hindi maari," tugon ng mga pastol. "Ang lahat ng pastol ay kailangan narito bago buksan ang balon, saka pa kami maaaring magpainom." Nagkikipag-usap pa si Jacob nang dumating si Raquel na aboy nga ang kawan ng kanyang ama. Nang makita ni Jacob si Raquel, binuksan niya ang balon at pinainom ang mga tupa. Pagkatapos, nilapitan niya ang dalaga at hinagkan. Napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya, "Ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebecca." Patakbong umuwi sa Raquel at ibinalita ito sa ama. Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Niyakap niya ito at hinagkan, saka isinama sa kanila. Nang maisalaysay ni Jacob ang lahat, sinabi sa kanya ni Laban, "Tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo," at doon na siya tumira. Naglingkod dahil kina Raquel at Leah. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, "Hindi ngayon magkamag-anak tayo ay pagtrabahuin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong iupas sa iyo?" Si Laban ay may 2 anak na dalaga, si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang mas bata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda si Raquel at balingkinitan pa. Nabighani si Jacob kay Raquel, kaya't ang sabi niya kay Laban, "Paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel." Sinabi ni Laban, "Mas gusto ko ngang ikaw ang mapangasawa niya kaysa iba." "Sige, dito ka na." 7 taon naglingkod si Jacob upang matamo si Raquel, ngunit iyon ay katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, "Dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng inyong anak." Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga-roon. Ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Raquel. Ibinigay ni Laban kay Leah ang kanyang aliping si Silpa. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah ang kanyang kasiping, kaya sinabi niya kay Laban, "Bakit ninyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel, hindi po ba?" Sumagot si Laban, "Totoo, ngunit hindi kaugalian dito na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Bayaan mo munang makaraan ang pagdiriwang na ito. Pagkatapos ng 1 linggo, ibibigay ko sa iyo si Raquel kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa." Sumang-ayon naman si Jacob, at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. Ibinigay ni Laban kay Raquel ang alipin niyang si Bilha. Sa wakas, naangkin ni Jacob si Raquel. Mas mahal niya ito kay Leah at naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Ang mga anak ni Jacob. Alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito, samantalang si Raquel ay hindi pa. Lalaki ang unang anak ni Leah. Alam ni Yahweh ang aking suliranin, sabi niya. Ngayon,
pihong mamahalin ako ng aking asawa, kaya't Ruben ang ipapangalan niya rito. Nagdalang tao siyang muli at lalaki na naman ang kanyang naging anak. Kaloob din ito sa akin ni Yahweh, sabi niya. Dahil sa sinabi kong ako'y mamahalin ng aking asawa, kaya tinawag naman niya itong Simeon. Muling nagdalang tao si Leah at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, lalo akong mamahalin ng aking asawa sapagkat 3 lalaki na ang aming anak, at tinawag niya itong Levi. Nagdalang tao siyang muli at lalaki na naman ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayon pupurihin ko si Yahweh, kaya tinatawag niya itong Judah. Mula nooy hindi na siya nagkaanak. Na naghili si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya nagkaanak. Sinabi niya kay Jacob, mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak. Nagalit si Jacob at sinabi kay Raquel, nasa akin ba iyon? Hindi ko maaring pangunahan ang Diyos. Siya at hindi ako ang pumipigil sa iyo upang hindi ka magkaanak. Kung gayon, sabi ni Raquel, sipingan mo ang alipin kong si Bilha upang magkaanak ako sa pamamagitan niya. At pinasiping niya kay Jacob ang kanyang aliping si Bilha. Nagdalang tao ito at nanganak ng lalaki. Sumang-ayon sa akin ang Diyos, wika ni Raquel. Dininig niya ang aking dalangin at pinagkakalooban ako ng anak na lalaki, kaya Dan ang ipinangalan niya rito. Muling nagdalang tao si Bilha at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Raquel, naging mahigpit ang labanan naming magkapatid, ngunit ako ang nagtagumpay, kaya tinawag niyang Neftali ang bata. Nang hindi na manganak si Leah, ibinigay naman niya kay Jacob si Silpa at nagkaanak ito ng lalaki. Mapalad ako, sabi ni Leah, kaya Gad ang ipapangalan ko sa kanya. Si Silpa'y muling nagdalang tao at nagkaanak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Leah, masayang masaya ako, masaya ang itataguri sa akin ng mga babae, kaya tinawag niyang Aser ang bata. Anihan na noon ang trigo, samantalang naglalakad sa kaparangan, si Ruben ay nakasumpong ng bunga ng mandragora at dinala niya ito kay Leah na kanyang ina. Binigyan mo naman ako ng mandragurang dala ng iyong anak, pakiusap ni Raquel kay Leah. Sinagot siya ni Leah, hindi ka pa ba nasisiyahan kunin ang aking asawa? At pati mandragura ng aking anak ay pinagmimithian mo pa? Sinabi ni Raquel, bigyan mo lamang ako ng mandragura, iyon na si Jacob ngayong gabi. Gabi na nang dumating noon si Jacob galing sa kaparangan, sinalubong agad siya ni Leah at sinabi, sa aking kasisiping ngayong gabi, si Raquel ay binigyan ko ng mandragurang dala ng aking anak para sa karapatang ito. Nagsiping nga sila ng gabing iyon at dininig ng Diyos ang dalangin ni Leah. Nagdalang tao siya at ito ang panlimang anak nila ni Jacob, kahit sinabi ni Leah, ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat ipinagkaloob ko sa aking asawang aking alipin at pinangalanan niyang Isakar ang kanyang anak. Muling nagdalang tao si Leah at ito ang pang-anim niyang anak. Napakainam itong kaloob sa akin ng Diyos, sabi niya, pihong lubusan na akong mamahalin ng aking asawa sapagkat 6 na ang aming anak. Ang anak niyang ito'y tinawag naman niyang Zabulon. Di nalauna, nagkaanak naman siya ng babae at ito'y tinawag niyang Dina. Sa wakas, nahabag din ang Diyos kay Raquel at dininig ang kanyang dalangin. At nagdalang tao siya at nagkaanak ng isang lalaki. Kaya't sinabi niya, tinubos din ako ng Diyos sa aking kadustaan at niloob na ako'y magkaanak, at tinawag niyang Jose ang kanyang anak. Sana'y bigyan ako ni Yahweh ng isa pa, ang wika niya. Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Nang maipanganak si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, pahintulutan na po ninyo kaming makauwi. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak, marahil po na may sapat na ang aking ipinaglingkod sa inyo dahil sa kanila. Sinabi ni Laban, kung mararapatin mo'y ito ang sasabihin ko, batay sa karanasan ko sa panghuhula. Tunay na pinagpala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita, huwag ka lamang umalis. Sumagot si Jacob, alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan. Sa aking pangangasiwa, ang kaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon.
sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin. Kaya dapat namang iukol ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambahayan. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Tumagon si Jacob, hindi ko po kailangan. Kailangan ako ipahan ninyo. Patuloy kong aalagaan ang inyong kawan. Kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon, pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga korderong itim, gayon din ang mga bisirong kambing na may tagping puti. Iyon na po ang para sa akin. Sa darating na panahon, madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi, tuwing titignan ninyo ang mga hayop na naging upa ninyo sa akin at mayroon kayong makitang hindi itim na kordero o kay kambing na walang tagpi, masasabi ninyong ninakaw ko iyon sa inyo. Mabuti, tugon ni Laban. Yan ang ating gagawin, ngunit ng araw ring iyon, ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi, maging barako o inahin. Gayon din ang mga tupang itim, at ito'y pinaalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki. Iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan, at silang mag-aamay lumayo ng may 3 araw ng paglalakbay, dala ang alaga nilang kawan. Pumutol si Jacob ng mga sariwang sanga ng istorake, almendro at platano, at binalatan niya ang ibang parte upang magmukhang may batik. Inilagay niya ito sa inuman upang makita ng mga hayop tuwing iinom. Sa ganoong pagkakataon, nag-aasawahan ang mga hayop na paglihian ang mga batik-batik na sanga, kaya batik-batik ang kanilang bisiro. Ibinukod niya ang mga hayop na tagpian at itim sa kawan ni Laban upang ang mga ito ang laging natatanaw ng mga tupang puti habang nanginginain. Sa gayon, parami ang sarili niyang kawan, at ito hindi niya inihahalo sa kawan ni Laban. Ang batik na sanga ng kahoy ay inilagay lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog na hayop ang nag-aasawahan. Ngunit hindi niya ito ginagawa kung ang mga hayop na nag-aasawahan ay hindi malulusog. Kaya't malulusog ang kanyang mga hayop, samantalang ang kay Laban ay hindi. Ano pat yumaman siya, lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin, kamilyo at asno. Nilayasan ni Jacob si Laban, chapter 31. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinakamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama, at galing dito ang lahat daw niyang kayamanan. Napuna rin niyang nagbago na si Laban sa pagtingin sa kanya. Minsan sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at sasamahan kita. Pinasabihan ni Jacob si Raquel at si Leah na tagpuin siya sa parang kinaroroonan ng mga kawan. Sinabi niya sa kanila, napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama, di na tulad ng dati, subalit di ako pinababayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Alam ninyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses nang binabago niya ang upa sa akin, ngunit hindi pinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. Kapag sinabi ni Laban ang iuupa sa akin ay yaong may tagpi o kaya ay itim, ang buong kawan ay nanganganak ng gayon. Ang Diyos ang may kaloob na mapasa akin ang kawan ng inyong ama. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, ako'y nanaginip, nakita ako na pawang may tagpi ang lahat ng barakong kambing, at sa aking panaginip tinawag ako ng anghel ng Diyos at ako na may tumugon. Ang wika sa akin, Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing. Silang lahat ay may tagpi. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako ang Diyos na napakita sa iyo sa Bitil. Do'y gumawa ka ng isang panata. Pinahiran mo ng langis ang bato bilang alaala. Gumaya ka at iwan mo ang lupaing ito. Umuwi ka na sa inyo. Sinabi naman niya kay Raquel at Leah, wala na kaming mamanahin kay ama. Dayuhan na ang palagay niya sa amin. Ipinagbilay niya kami at nilustay ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Kaya ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos kay ama ay sa amin at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Isinakay niya sa kamilyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan. Lahat ng kayamanan natipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kanaan, sa lupain ng kanyang ama. Wala roon si Laban sapagkat
naggugupit ng balahibo ng tupa. Sinamantala iyon ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ng kanyang ama. Hindi sinabi ni Jacob sa kanyang biyanan ang kanilang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates patungong bundok ng Galaad, dala ang lahat niyang ari-arian. Tinugis ni Laban si Jacob. Makaraan ang 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bundok ng Galaad. Pagkaraan ng 7 araw ng gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang huwag aanuhin si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tolda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulang iyon sa bundok ng Galaad. Si Jacob ay tinanong ni Laban, bakit mo ako nilinlang at itinakas ang aking mga anak na parang mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana inihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa salyo ng pandereta at kudyapi. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataong mahagkan ang aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito. Kung sa bagay kaya kitang saktan, ngunit hindi ko ito gagawin. Siniswerte ka sapagkat kagabi sinabi sa akin ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang aanuhin sa anumang paraan. Alam kong kaya mo ginawa ito ay sapagkat sabik ka nang umuwi. Ang pinagdadaramdam ko lamang ay ninakaw mo pati ang aking mga Diyos-Diyosan. Sumagot si Jacob, natakot po ako na baka hindi niyo pa samahin sa akin ang inyong mga anak. Ngayon, kung makita ninyo ang inyong Diyos-Diyosan sa sino man sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang naritong mga lalaki. Tignan ninyo kung mayroon tayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Hinalughog ni Laban ang tolda ni Jacob, ang kay Leah at gayon din ang sa 2 aliping babae. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Pumasok din siya sa tolda ni Raquel, ngunit naitago na nito ang mga Diyos-Diyosan sa supot, panapin ng kamilyo at kanyang inupan. Hinalughog na mabuti ni Laban ang buong tolda, ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Raquel sa kanyang ama, huwag po kayong magagalit sa akin kung sa harapan ninyo hindi ako makatayo, sapagkat ako po'y nireregla. Patuloy na naghahanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Halos magputok ang dibdib ni Jacob sa tindi ng galit. Tinanong niya si Laban, ano ang pagkakasala ang ginawa ko sa inyo? May batas ba akong nilabag at gayon na lamang ang paghahalughog ninyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sino man sa amin, ilabas ninyo at hatol tayo sa ating mga kasamahan. 20 taon tayong nagkasama. Patuloy ang pagdami ng inyong mga tupat kambing at ni isang tupang barako sa kawan ninyo'y di ko pinangahasang kunin. Kung may tupang sinila ng mababagsik na hayop, hindi ko na ipinapakita sa inyo, pinapalitan ko agad. Pinipilit ninyo akong magbayad ng anumang nawawala, maging iyo'y nawala sa gabi o sa araw. Mahabang panahon akong nagtiis sa matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Iyan ang nararanasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 14 na taon akong naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae. At 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos na aking mga magulang. Ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac, kung hindi marahil ay pinalayas ninyo ako ng walang kadala-dala. Hindi lingid sa Diyos ang aking suliranit pagpapakasakit, kaya kagabi hinatulan niya ako. Ang kagandahan ni Jacob at ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Sinabi ni Laban kay Jacob, ang lahat ng dala mo'y akin, aking mga anak, aking mga apo at aking mga kawan. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti gumawa tayo ng kasunduan, magbunton tayo ng bato at gawin nating alaala. Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng batong. Pagkatapos kumain sila sa tabi ng buntong bato. Ito'y tinawag ni Laban na Jegar Sahadota, at Galed naman ang tinawag doon ni Jacob, sapagkat sinabi ni Laban,
Ang talumpok na ito ng mga bato ang tagapagpapaalala ng kasunduan nating dalawa. Tinawag ding Mispa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban, bantayan nawa tayo ni Yahweh, samantalang tayo magkalayo. Kapag inapi mo ang aking mga anak o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo na wala man ako roon, ang Diyos ang saksi sa aking kasunduan. Pagkatapos sinabi ni Laban, narito sa pagitan natin ang mga batong ibinuntun ko, at narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito ang ating palatandaan, ito rin ang magiging hanggahan natin upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Nakor, ang hahatol sa atin, at sa ngalan ng Diyos sumumpa si Jacob, natutupad siya sa kasunduang ito. Pagkatapos, nagpatay siya ng isang hayop at ito inihandog doon sa bundok. Nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Pagkatapos, kinaumagahan, umuwi na si Laban matapos hagkan ang kanyang mga anak at mga apo. Humanda si Jacob na salubungin si Esau. Nasa chapter 32 na po tayo, mga kaibigan. Si Jacob ay nagpatuloy ng paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sakop ng bansang Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako ang abang kapatid mong si Jacob, matagal na akong naninirahan sa tiyo Laban, at ngayon lamang ako uwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang aking mga sugong ito upang ipamanhik sa iyo na magkasundo na tayo. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Sinidla ng takot si Jacob at labis na nabahala. Kaya't pinagdalawan niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati mga hayop upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makaligtas. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kapangyarihan ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong pagkikita namin patayin niya kami, pati ang mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking mga inanak, sindami ng buhangin sa dagat. Kinabukasan, si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako at 200 inahing kambing at 200 inahing tupa at 20 barako, 30 gatasang kamilyo na may mga bisero, 40 inahing baka at 10 toro, at 20 inahing asno at 10 lalaki. Bawat kawan ay ipinabahala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay. Magkakaroon ng pagitan ang bawat pangkat. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masasalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sino ang iyong Panginoon, saan ka pupunta, kaninong mga hayop ito, sabihin mong ang mga hayop na dala mo ipinabibigay ko sa kanya, sabihin mo rin kasunod na ninyo ako. Ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Ipinasabi rin niya sa mga ito na sa kasunod nila. Inisip ni Jacob na sa ganitong paraay patatawarin siya ni Esau kung sila'y magtatagpo. Dahil sa mga alaalang padala niya, ang mga alaalang ito'y nauna sa kanya na mahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Nakipagbuno si Jacob doon sa Peniel. Gumising ng gabi ring iyon si Jacob at itinawid sa ilog. Habok ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos itinawid ang lahat niyang ari-arian at
at isang nagbalik sa kabila doon. Nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibindisyonan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay magtagumpay. Ano pong ngalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ng mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako, at tinawag niyang Peniel. Ang lugar na iyon, sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Maraming salamat po sa ating Panginoon mga kapatid, dahil natapos na po natin ngayon ang chapter 32 at maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pakikinig. Hanggang 30 minutes lang po tayo para hindi naman po kayo magsawa sa pakikinig. Maraming salamat po sa inyong suporta at higit sa lahat maraming salamat sa ating Diyos, dahil ang bawat araw na dumarating sa ating buhay ay naroon ang kanyang biyaya at pagpapala, ang kanyang gabay at patnubay. Maraming salamat po muli sa ating Diyos sa inyong mga buhay mga kaibigan. God bless us all po. Amen.